Mga ka-G, tara, samahan nyo kami maghanap ng eskwelahan ni Alyssa. Halatang gustong-gusto na talagang pumasok ni Alyssa sa school, oh. Ngayong umaga, napansin ko si Mama na malungkot. Tinanong ko si Mama kung bakit malungkot siya. Ang sabi sa akin ni Mama, hindi daw biro maging isang magulang dahil yung responsibilidad mo sa mga anak mo ay hindi natatapos. Simula bata hanggang nasa tamang edad na sila, kailangan mo pa rin daw silang i-guide. Sabi ko naman kay Mama, hindi naman siya nagkulang sa aming mga anak niya. Ngayon na nasa tamang edad na kami at tamang pag-iisip, choice na namin kung ano bang gusto namin gawin sa buhay namin. Kaya naman sabi ko kay Mama dyan, wag na siyang malungkot. Ipagdasal na lang natin yung mga problemang pinagdadaanan natin at siguradong meron namang purpose si Lord kung bakit nangyayari to sa mga buhay natin. Kaya naman sabi ko kay Mama, magpatuloy lang tayo sa buhay. At ayan, nakabihis na si Liza. Nandito kami sa school malapit sa amin. Hahanapan ko nga si Alyssa ng eskwela ngayon. Susubukan ko kung pwede ba siyang makapag-enroll dito. Itong school na to, napakalapit lang talaga sa bahay namin. Kaya naman kung dito makakapag-aral si Alyssa, mas mapapadali talaga yung pagpasok ni Alyssa sa school dahil 3 to 5 minutes nandito na kami agad. At parang aatakihin nga ako sa puso nung nalaman ko yung tuition fee nila dito. 44,000 daw yung whole year dito. Gusto ko nga munang magtanong kung may clinic ba sila dito kasi parang tumaas yung BP ko. Kaya naman natulala talaga ako dyan dahil ang mahal pala dito sa school na to. Kailangan kong pumunta nyan sa ibang school para magtanong-tanong. At ayan si Alyssa, sinisilip niya talaga yung mga estudyante dito sa loob ng school. Huwag kang mag-alala Alyssa, makakapag-school ka rin ulit. Nagbuko juice na nga muna kami para naman ma-refresh yung pakiramdam ko. Matapos namin uminom ng buko ni Alyssa, dumaretso na kami agad dito sa mini oval malapit sa amin. May nakita nga kaming bakanting upuan dito pero merong bag. Kanino kaya to? Hindi na nga lang namin pinakialaman yung bag at nilabas ko na yung mga gagamitin namin ni Alyssa dito. At habang gumagawa ako ng pattern na susundan ni Alyssa, merong isang mommy at estudyanteng lumapit sa amin. Yung mga estudyante, kilalang kilala si Alyssa pero yung mommy hindi niya daw kami kilala. Kaya naman binigay ko yung pangalan ng Facebook page natin. Hinihingi rin naman kasi ni mommy. Ipinagpatuloy ko nga lang yung pagsusulat ng pattern nang biglang dumating yung may-ari ng bag. Isa pala siyang estudyante at bumili lang siya ng makakain niya. At ayan, nagsusulat na si Alyssa ngayon. Ang galing lang dahil talagang natututunan na ni Alyssa pa konti-konti yung pagsusulat. At habang nagsusulat nga siya dyan, Diyos ko, meron pa siyang 3 viewers. Diyos ko, talagang pekalawenday Alyssa, oh. Si Alyssa naman talaga nagpapakitang gilas ka sa kanila, ha. Ginawan ko nga si Alyssa dyan ng iba't ibang pattern na nakatagilid. Ang purpose nito para alam ni Alyssa kung ano yung direction na susundan niya. Iniiba-iba ko yung direction ng pattern para yung kamay ni Alyssa talagang napapractice sa pagsusulat. Bukas nga magi-start na kami sa pagsusulat ng mga letters. Pero susundan namin yung letters ng pangalan niya. Dahil yung goal ko, dapat si Alyssa matutunan niyang maisulat yung buo niyang pangalan. Yun naman kasi yung isa sa importante na kailangan niya talagang matutunan. Basta ngayon yung mga kailangan lang munang matutunan ni Alyssa, doon na muna ako nagfo-focus. O paano ba yun mga ka-G? Papatuloy ko muna kay Alyssa tong sinusulat niya. Alyssa, ano daw sasabihin mo sa kanila? Ay, busy siyang nagsusulat ngayon mga ka-G. Talagang hindi mo siya maiistorbo. O sige na po mga ka-G. Bye-bye po!